Hello. Magandang araw sa lahat. Panibagong araw, panibagong video, panibagong reaksyon. So, mga ka-react, mayroon na naman tayong mayroon na naman tayong video na panonoorin at bibigyan natin ng konting reaksyon. Itong video to ay tungkol to sa nagaganap na rally sa Cavite ngayon, campaign rally ng nina Leni Robredo at Leila de Lima ngayon ang ating clips na panonoorin, ano. So please lang guys, no, bago tayo magsimula, lagi kong sinasabi na paki-like and subscribe ang channel ko na to, Buds Reacts. So please lang guys, tulong nyo sa akin yon. Ito na guys, panonoorin na natin. Unahin muna natin si Leni Robredo. Alam nyo, tuwing nagagawi ako dito sa Cavite, palagi akong may baon ng mga core memory. Tandang-tanda ko pa, yung pinakaunang lapat ko dito, ewan ko lang kung natanda ni BM Kirby, March 4, 2022. Buong araw kaming nag-ikot sa Cavite. Umaga-umaga, parang 7 o'clock yata na. Magmula sa Carmona, dumabol yung sasakyan. Tayo sa Rosario. Sa pagsasalita sa Gentry na pero sino ba ang makakalimot nung iconic speech ni BM Kirby? Naalala niyo pa ba yun? Yung maluha-luha na ipinangako sa atin ni BM Kirby, nandito na ang Cavite. Diba? Naalala niyo yun? Naalala niyo ba kung pagkatapos ng rally sa Gentry, kailan ulit ako bumalik? Naku, naalala niyo, May 1, 2022. Asan tayo noong May 1, 2022? Andito sa Dasmariñas, sa labas nitong arena. Kanina, kasama ko si BM Kirby, saka si Vice Mayor Rex, saka si incoming Vice Mayor Ferg. Sinilip namin from the Mayor's office yung pinagdausan ng rally natin noong May 1, 2022. Ang laki-laking lugar. Sabi ko kay BM Kirby, talaga bang napuno natin yun? Diba? So, napakarami natin dito sa Dasmariñas, napuno natin yung lugar. Mas malakas na ang awan niyang si Tin, proud Leni campaigners na noon. Kung sa Gentry, hindi pa, sa Dasmariñas, oo na. At sa katunayan, kasama na sila sa pagtaas ng ating kamay sa entablado. Sa Dasmariñas, ilang araw din na kung tayo ng mga karanasan na hindi natin makakalimutan at buong buhay natin napapahalagahan. Alam ko na tulad ko, marami din kayong kwentong sa inyong mga puso hanggang ngayon. Tama ba yun? Yung mga alaala ba nung kampanya hanggang ba ngayon, bit-bit nyo pa rin sa mga puso nyo? Diba? Parang 3 taon na pala yung lumipas, pero pag inaalala natin, parang kahapon na. Diba? So mula sa iilan, lumawak ang ating hanay. Naalala ko, hindi ko sukat akalain na napakarami pala sa inyo ang naghihintay lang sa mga sulok. Sumisilip, nag-aabang ng tiyempo, at nag-iimbak ng lakas ng loob para magpahayag at makilahok. At nang tumapak na sa liwanag, talagang lumakad kayo ng katabi namin, pasulong. Yun nga yung una yatang bahay. Sino ba dito yung nakaranas na mag-house to house? Na kinasanayan sa ating kampanya.
na kapag matindi ang pagmamahal, malalim din. Alam ko, at nakikita natin sa Facebook, mahilig pa din tayong maglapag ng mga resibo. At mag-post ng mga throwback, di ba, na ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito, paminsan ang paghuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumugon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections, kung saan may pagkakataon muli tayong palakasin ang ating hanay. Nakita na natin na sa loob ng mga nagdaang buwan at taon, napakahalagang plataporma nito para unting-unting masagin ang pananamantala sa taong bayan. Ang patunay nito, si Senator Risa Hontiveros. Na alam natin tunay na tumitindig para sa interes ng mga Pilipino. Proud tayong lahat sa kanyang performance sa Senado. Pero diba, mas gagaan ang laban pag meron siyang kasama. Kaya ang susunod na atas para sa atin lahat, bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang. Mga kapwa niya matitino at mahuhusay, natitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025. Iupo natin sa Senado ang dalawa sa ating pinakamasigasig na mga kasama. Unang-una, number 5 sa balota, Senator Bam Aquino. Kampiyon ng libreng edukasyon at siguradong trabaho. Higit pa sa husay, si Senator Bam, parang hindi na ako sanay na matagal magsalita, nawawala na ako ng boses. Kulang sa practice. Higit pa sa husay, si Senator Bam ay masasandalan sa pinakamalalaking laban. Alam na alam ko ito dahil siya yung aking naging campaign manager nung ako ay lumaban for the Vice Presidency sa 2016 at siya ulit ang aking piniling campaign manager nung ako napalaban noong 2022. At bagamat marami ang mga hamon na ating hinarap, kampante ako dahil siniguro niya na maayos ang lahat. Ganyan ang senador na kailangan ng taong bayan. Mahusay at maaasahan. At syempre, kilalang-kilala nito. Ang aking partner sa ating makasaysayang People's Campaign. Number 51 sa balota, Senator Kiko Pangilinan. Ang masisiguro na hello pagkain sa mas mababang presyo, tapat sa tungkulin at batak na sa serbisyo.
Nung napasabak ako nung 2022, naalala niyo ba yon? Last minute ako nagdesisyon. Last minute ako nagdesisyon, pero si Senator Kiko ang unang-unang pumasok sa isip ko na maging kasangga sa laban. Handang-handa na siyang tumakbo noon bilang senador. Kumpleto na yung kanyang mga parts for senator. Pero isinantabi niya ang sariling ambisyon para samahan ako sa pakikipaglaban para sa bayan. And after ko siya nakasama ng mahabang panahon ng kakampanya, alam ko hindi ako nagkamali. Napakabuting tao, honest, saka maaasahan na kasangga. Ganyan ang senador na kailangan natin. Yung sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa mula umpisa hanggang sa dulo. Kung kumandidato siya noon bilang senador, sigurado na sana. Pero okay na mga guys, no? Mga ka-react, hanggang doon na lang muna natin yung panoorin hanggang doon na lang natin panoorin yung kay Lenny, ano? So, lipat muna tayo kay Laila. Si Laila naman ang ating panoorin. So guys. Marami pong nagtatanong sa akin, Manay Laila, hindi ka natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? Babastusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga. Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nagagulog pa po ako, lagi ko pong iniisip, hindi ako pwede lumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat nagtagumpay yung mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang ang tungkulin ko. At alam ko na dadating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost 7 years, or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days, pinawalang visa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Mga inventong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Sila po dapat ang ikulong.
senador. Paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Di ba? Paano kaya si Kiam de los Santos? Paano kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Mga teenagers na nasa maling lugar sa maling oras. Si Maika Culpina, 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa iligaw na droga? 3 years old, pinatay. Yung mga ganyang pangyayari. Hindi, di ba? Kaya, hindi dapat huminto, hindi dapat magpahinga hanggat hindi napapanagot yung mga may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino, karamihan sa kanila, mga maliliit na tao, mga hindi mayaman. Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna yung mga big-time drug lords. Hindi yung mga mahihirap na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, pinaplantahan ng mga baril o palpik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila, mga inosente. Yung ba? So, hindi ko talaga, kailangan ko po talaga na ituloy ang laban ko. Ituloy ang laban namin. Nako! Salamat po! Salamat po! Ngayon po. So, sawan-sawa na ba kayo sa mga abusadong politiko? Nabibwisit na ba kayo sa mga lantaran? Pagnanakaw sa pondo ng taong bayan? Napipikon na ba kayo sa mga lider na nagpapasarap? Habang namamatay, nagugutom ang mga pangkaraniwang Pilipino? Laban po natin itong lahat. Laban ito para sa katarungan. Laban ito sa isang Pilipinas na ang mga leader ay tunay na naglilingkod at hindi nagahari-harian. Natin kung sino yung mga nagahari-harian. Hindi sila humaharap sa katotohanan. Hindi sila humaharap sa pananagutan. Hindi sila humaharap sa mga congressional hearings. Yung iba, tumatakas na lang. Mga guilty sila. Samahan niyo po kami. Tara, samahan niyo po kami sa ML Party List number 6 sa Manila. Samahan niyo kami. Hirapang Teddy Bagila, Lona Bagila, at Pang Erin Tanyada. So, hanggang doon lang yung kay Laila, mga kariyak, no? Kay Pangulong Marcos naman tayo. Naimbag na lamita kami na po. Gagayem kita kapsat, agtakder tayo,
para ay ayatin ang Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Binhor. Aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pamulan, aliansa ng bagong Pilipino, aliansa para sa bagong Pilipina, panahon mo, Si Leon Guerrero. soy ko ay kinakailangan, tayo na magtulong-tulong. Magiging mas matagal, ngunit nandito nga tayo sa alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Walo po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Pito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary.
Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee, nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynil. Pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Grabe yun. May mga patama lahat. Sunog dito mga Duterte. Sunog. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta
na nasasakdal dahil sa To, sino kayang sakristan to? Si Marcoleta kaya o si Robin? Kasi si Kibulo yung naano rito, pinapatungkulan. May sinasabing may sakristan. pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Hindi. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Hindi. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan EJK. at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Sabihin, Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya't, sa darating na Mayo po, huwag niyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade niyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Ayun guys, no? Tapos na yung ating video. So, ngayon naman, magbibigay tayo ng konting reaksyon. Patungkol kay Leni, wala akong masyado masabi doon, no? Tama lang yung hinintay lang natin kung sino yung i-endorso niya, sino yung babanggitin niya. So, si Bamba Makino at si Kiko Pangilinan. Pagdating naman kay Laila de Lima, si Laila de Lima kasi maraming pananakit, maraming hinanakit sa nakaraang administrasyon dahil naipakulong siya. Kumbaga, yun yung pinaglalaban niya ngayon. Hindi man siya tumatakbo bilang kapartido nila. So, nag-i-endorso din siya, pero meron siyang talagang diin para sa nakaraang administrasyon na hindi magandang gawain. Kagaya nga na sinabi niya, kung sino yung pinapatamaan niya, alam naman natin na yung hindi pumupunta sa Kongreso at sino yung tumakbo naman, nanakbo. Kumbaga, kilala natin yon, kung sino yung pinapatawag, at ngayon ay wala na sa atin na nakatakbo na, nandun na sa ibang bansa.
At yung pagdating sa pera, di ba? Sinasabing, siya ba yung may sabing kaban-kaban na pera? So, malalim ang hinanakit nila sa EJK pala. Siya rin ang ano doon. Yun yung nabanggit niya rin, EJK, yung pagpatay sa mga inosente. So, yun yung kanyang pinagdidiinan na dapat ang mga uupo ngayon ay dapat ibablock na yung mga tauhan o mga kapartido ng Duterte administration. Dapat yun yung mangyayari. So tingin ko naman yung kanilang mga manok, mga iniendorso sa Senado, tingin ko sa akin lang may chance dahil hindi naman, kumbaga, veterano na rin, kilala na rin si Bamba Makino at si Kiko Pangilinan. So hindi naman sila masyadong ano ngayon ng gobyerno, kasi parang iisa yung kanilang adhikain para mapaganda ang Pilipinas. So sana nga ganun ang mangyayari, no? Tungkol naman kay Pangulong Marcos, ang akin doon ay ngayon lang natin siya narinig, o ngayon yan lang siguro inilabas na, kumbaga, yun na nga, parang idiniin niya rin ng todo ang dating administrasyon tungkol sa sako-sakong pera. Dahil nga nangyari yan ng pandemic, ang daming korupsyon, kagaya doon sa sa Parmali, yun Tapos umutang na malaking pera, ngunit hindi naman kasi ito malinaw kung nasaan yung kabuuhan. Naipamigay sa ayuda siguro, pero sa totoo lang, litlan ng ayuda, malaki ang nautang nung nakaraang administrasyon. Ano pa yung mga nabanggit ni Pangulo? Yung sinasabi niya na dapat yung mga senador na mga inendorso niya ay dapat yun ang makaupo. Para sa akin lang para sana parang pahagi niya na to, o paalala sa mga kanyang senador na kung manalo sila, wag nang kailangan yung Duterte maalis talaga. So isa na doon si Sara, dapat matuloy ang impeachment ni Sara at suportahan nila. Sa akin yun yun yung sinabi niya na parang wag na tayong bumalik sa nakaraang pamamaraan o estilo ng buhay natin nung nakaraan, sa pamamahala nung nakaraang administrasyon. At isa pa ron, mga kariyak, na kung mapapansin nyo, si Amy Marcos, hindi natin siya naririnig na pinagtatanggol niya ang kanyang kapatid, no? Si Marcos, si Bongbong, ang Pangulo. Hindi natin siya naririnig. Lagi siyang kumakampi, umaayon sa salita ni Sara sa kabila ng mga Duterte. Pero kung titingnan natin, mga kariyak, ang Pangulo sobrang bait. Pero mo, inendorso niya ang kanyang ate, sinama niya sa kanyang ticket, at walang alinlangan na talagang inilapit niya ang pangalang Amy Marcos sa mga tao sa ngayong ginawa nilang kampanya. So, isa yun sa nakita ko na kabutihang loob o sa magandang ugali ng ating Pangulo. So, yun lang ang masasabi ko, guys. Hindi ko na masyadong hahabaan. So, guys, no, paki-like naman at subscribe ng ating channel, Buds React. At yun na nga, kailangan talaga natin lawakan ng ating pag-iisip para maunawaan natin ang mga bagay-bagay na sa ating paligid, o ang ating mga nakakaharap, mga nababalitaan, mga naririnig. So, lawak lang ng pag-iisip, guys. At hanggang doon na lang. Ano ba yun? So yun, guys. Bye-bye na sa inyong lahat, at sa susunod gagawa ulit tayo na isa pang video, panibagong reaction, panibagong video. So lagi tayong mag-upload, guys, kaya please lang, guys, like and subscribe.
See you